Magandang gabi po, brothers and sisters. Welcome po sa Layugan Family of Evening. Ako po ay nagpapasalamat sa opportunity na ito na makapag-bahagi sa inyo ng mensahe. Noong 1998 po, sikat na sikat po itong movie na Titanic. So, isa ito sa top grossing film of all time. So, nitong middle of the year, noong June 2023, meron pong isang pangyayari na sikat na kumalat sa buong mundo na related din ito sa Titanic. Ito po ay about sa isang company na ang pangalan ay Ocean Gate. So, ang ginagawa po nila ay nagkakaroon sila ng expedition doon po sa wreckage ng Titanic sa North Atlantic Ocean, na kung saan yung barko po ay nasa 4,000 meters sa ilalim ng dagat. So, para ka po makasakay dito sa tour na ito, kailangan mong magbayad ng $250,000 or your halos 14 million pesos. So, sasakay po sila sa tinatawag na ito na Titan. Ito po ay isang submersible o parang submarine na ang length po nito ay 6.7 meters at ang height ay 2.3 meters. Maliit lang siya. Pero ito po ay made out of carbon fiber. Hindi siya yung typical na submarine na kung saan ay ang composition ay steel, titanium at aluminum. So, anong nangyari po dito, pumunta po sila dun sa ilalim ng dagat, nag-explore. Pero hindi na po sila nag-resurface. So, nagkaroon ng rescue mission. Pero hindi sila nahanap na. At ang naging conclusion ay namatay po sila due sa tinatawag na catastrophic implosion. Ano po ibig sabihin nun? Familiar po tayo sa word na explosion. Gaya yung granado o yung bomba, pag nag-explode sa sabog, palabas. Ang implosion, kabaliktaran po. Magpa-load po siya, yung para magka-crumple. So, ganun po ang nangyari doon sa Titan na yun. Namatay silang lahat. Doon sa lalim na yon ay ang water pressure doon ay 6,000 PSI. So pag kukumputin po natin, i-compare dito sa surface po natin ay nasa 400 times ang water pressure doon. So hindi kinaya ng pressure doon, kaya na-implode yung sinasakyan nila at namatay silang lahat. On the other hand po, nung 1960, meron pong dalawang tao na nag-explore sa deepest part of the ocean, sa Mariana Trench, yung tinatawag na Challenger Deep. Ito po ay nasa 10,971 meters ang lalim. Okay? And yung water pressure doon ay malalim din, malakas din. So, 16,000 PSI ang water pressure doon, or ibig sabihin 1,000 times nandito sa surface. So ang pagkakaiba nila, yung Trieste ang pangalan ng sinasakyan nila noong 1960 na kahit wala pang technology, ay na-withstand niya yung pressure doon. It is made out of steel at saka water and gas yung mga ballast niya. On the other hand, meron din po ako dito isang bote ng tubig na ito, walang laman, bukas. So, ang gagawin ko rito, i-crumple. Yan. Crumple. So, anong nangyari? Na-crumple siya. Ang galing mo ito. Okay? Bakit? Kasi empty siya. So, yung pressure, hindi niya kinaya. At saka meron din pa akong isang dito, tubig din, kaso puno. Punong-puno. Ngayon, i-try kong i-crumple. Ayan. Ayaw. Hindi siya masira gaya nung isa kanina. Bakit? Kasi puno siya. Okay? Nakasil siya na puno. So, ang lesson ko po ngayon ay related po sa dalawang bagay na yan. Dun sa submarine at saka dito sa container ng tubig. So,
ang ating buhay, ang ating tahanan at ang ating family ay parang yung submarine at saka itong water container na to. Sa buhay natin, meron din tayong mga pressures na nararanasan o mga problema, mga trials. Isa na po dito ay ang mga example po ay difficult circumstances including poverty, limited access to education, challenging family situations, mga family problems, physical challenges o mga disabilities, mental health constraints, strong genetic predisposition, may mga sakit, mga normal sakit. Pwede rin ang peer pressure, pakikisama pa natin, and iba pang mga trials at tribulations sa ating buhay. So si Sister Cheryl A.S. Flynn ay nagsuggest po siya na paano natin ma-withstand mga to. So sabi niya, when filled with spirit and gospel truth, we have the power to withstand the outside forces of the world that surround us and push against us. So yung tahanan natin, sarili natin at ating pamilya, pag puno po tayo ng spirit at gospel truth, ay ma-withstand po natin ang lahat ng mga bagay na mga pressure na yan sa ating buhay. So nagbigay po siya ng mga items na pwede natin ma-feel, may puno sa ating buhay. Una po ay prayer. Sabi ni Elder Hoopdorf, God cares about you. He will listen and He will answer your personal questions. The answer to your prayers will come in His own way and in His own time, and therefore, you need to learn to listen to His voice. The everlasting and almighty God will speak to those who approach Him with sincere heart and a real intent. He will speak to them in dreams, visions, thoughts, and feelings. Ayun po. So yung prayer, ito po yung way natin na ma-communicate kay God. Ang Diyos po sinasagot niya ating prayers lagi. Minsan oo, minsan hindi. Minsan wait lang. At ito po ay sa kanyang due time. Pangalawa po ay scriptures. So, ito namang scriptures ay kabaliktaran ng prayer. Kung yung prayer, ito yung way natin makapag-communicate kay God, siya naman yung through scriptures ay kung ano yung sasabihin niya naman po sa atin. So, meron po ba tayong mga favorite na scriptures, passages? So, maaari po tayong magkaroon ng scripture passages na kung saan na-feel po natin itong mga pressures na to sa mga trials, ay ito yung magiging anchor natin na mapalakas po tayo. We are continually counseled to increase our spiritual knowledge through prayer and through studying and pondering the scriptures and the words of the living prophet. So ayun po, yung pangatlo po is study the words of the living prophet. So nitong nakaraan, katatapos lang po ng ating general conference na pakinggan na naman natin ang mga messages ng ating prophet at mga apostles at iba pang leaders ng church, na kung saan ito po ay yung mga messages na angkop para sa panahon natin. Pag gagawin po natin na sundin ang mga counsel na to ay mabless po ang ating buhay at ma-overcome po natin ang mga pressures at mga trials sa ating buhay. Number 4 po is listen to the Holy Ghost. Many of us have been baptized and have received the gift of the Holy Ghost, whose role it is to reveal and teach the truth of all things. With the privilege of that gift comes the responsibility to seek truth, to live the truth we know, and to share and defend it, and defend the truth. Ayun. So, nung nabaptize na po tayo, after ng baptism, may confirmation, and receive po natin yung gift of the Holy Ghost, na kung saan ito po yung ating magiging constant companion if we are worthy and through daily repentance.
na ma-overcome po natin at makabalik tayo sa ating Ama sa Langit, makapag-stay tayo sa straight and narrow path sa pamamagitan ng guidance of the Holy Ghost. Minsan pag may mga concerns tayo o problema, minsan naisip natin na pumunta kay Bishop at magpa-counsel. Pero nabasa ko sa teachings of the President of the Church, sabi niya, na kapag nasa atin daw ang guidance ng Holy Ghost, kung ano yung ibibigay sa atin na counsel ni Bishop, ay pareho lang din sa may bibigay ng Holy Ghost sa atin. Yung kanyang inspiration. At panghuli po ay strengthen each other. So ito po ay about family. One place where we best seek to be filled with light and truth is in our own homes. The words in the chorus of the song we heard remind us God gave us families to help us become what we want us to be. Families are the Lord's workshop on earth to help us learn and live the gospel. We come into our families with a sacred duty to help strengthen and each other spiritually. Strong families, eternal families, and spirit-filled homes do not just happen. They take great effort, they take time, and then they take each member of the family doing his or her part. Every home is different, but every home where even our individual seeks for truth and can make a difference. So ito pong family ay magtulungan po tayo. Bawat member ng pamilya natin ay may kanya-kanya pong role. At tayo po ay palakasin po natin ng isa't isa upang sa ganun pong pamilya po tayo makabalik sa presence ni God. So sabi niya, as we fill our hearts and homes with Savior's light and truth, we will have the inner strength to withstand in every circumstances. So pag meron po tayo nito mga example na naibigay, ay kahit ano pong mga trials o mga pressure na dumating sa ating buhay, para tayo nito tubig na ito punong-puno, na magkakaroon tayo ng inner strength na ma-withstand, ma-overcome, mapaglabanan ang lahat ng mga circumstances o mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay para ma-achieve natin yung goal natin na makabalik sa Diyos pagdating ng araw. So ako ay nagpapasalamat sa aking mga magulang, lalo na kay Papa, na noong October 2, 1993, October 9, nabaptize kami as a family. Na before that ay inaccept niya yung gospel, silang dalawa ni Mama. Sa pamamagitan ng pagiging instrument ng dalawang missionaries noon, Sister Pangilinan at Sister Maderable, ay naging member kami lahat sa simbahan 30 years ago. At sa pamamagitan ng guidance din ng aming magulang at ng guidance ng church, ay nandito kami ngayon sa aming kinatatayuan. Alam ko na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw ay siyang totoong simbahan dito sa balat ng lupa. Si Joseph Smith ay isang propeta ng Diyos, ay naging instrument upang maipanumbalik ang simbahan ni Jesucristo dito sa mundo. Muli, alam ko rin na si President Russell M. Nelson ang siyang buhay na propeta at tumatanggap ng mga revelation sa atin at sa buong mundo ngayon. At gayon din ang ating mga local leaders ng bishopric at stake presidency ay tinawag din ng Diyos. Alam ko rin na ang Book of Mormon ay salita ng Diyos at iba pang 4 standard works na ito ay sinulat para sa panahon natin na pag ating ipander at i-apply sa ating buhay ay mable-bless tayo at makakayanan natin lahat ng mga trials sa ating buhay. Alam ko rin na si Jesus Christ
at si Heavenly Father ay buhay po sila. Nandyan sila. Alam po nila ang intention ng ating mga puso. At pinapakinggan na at hinasagot ang ating mga panalangin. At alam ko na ang lahat ng ito ay totoo at binabahagi ko sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.